Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawin na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ng liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang 23 linggo ng karaniwang panahon. Gaya ng nakaugalian, ang misa sa alas 8, pinapatungkol ng mga SBD, Divine Word Missionaries, para sa mga mag-aaral sa ALS, Alternative Learning System ng DepEd, yung mga tumigil na pinababalik, at ang kanilang mga guro. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugo ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka sa krus upang mabayaran ang aming walang hanggang kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkup, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhangin ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balo at ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukhang panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan, o kaya sa sahig ka na lang maupo, ay nagtatangi na kayo ng tao, at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan, upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ang ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal. Pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ifata, ibig sabihin, mabuksan, at nakarinig na ito na wala ang pagkautal, nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga kabataan ngayon, halos bingi na dahil yung earbuds nila, maski tulog, nakikinig yan doon sa kanilang. Utal na rin. Hindi nakakapagsalita ng English ng tama, dumudugo daw ilong nila. Hindi na rin nakakagamit ng salita ng ayos. Kasi kung ano-ano na lang ang spelling doon sa kanilang text, saka sa mga messages nila sa Twitter. Kailangan isipin mo muna ano kaya ibig sabihin nito, 3 letters lang. Sa Ebanghelyo ngayon, pinagaling ni Jesus ang isang tao na bingi at utal. Sabi sa Ebanghelyo. Anong ginawa ni Jesus? Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan. Alam ni Jesus na-anticipate niya yung pangangailangan ng tao. Na kung matagal ng bingiyan, o ilang taon ng bingiyan, pag pinatong niya ang kanyang kamay at gumaling yan, magsigawan yung mga tao, masakit sa tenga yun. Alam ni Jesus ang pangangailangan ng tao. Kaya sasabihin ko rin sa mga magulang, sa mga guro, sa lahat ng nasa DepEd. Paano natin paggagalingin yung pagkabingi at pagkautal
ng mga kabataan ngayon. Ano ang kanilang pangangailangan? Pinipilit natin sila na matuto sa pamamaraan na ayos lang nung bata pa tayo. Matanda na tayo, iba yan sila Hindi nabubuhay na walang cellphone yan May survey, 10 oras daw, lalo na ngayong pandemic, 10 oras sa cellphone o tablet nila yung maraming kabataan. Kaya tuloy ang pagkabingi, puro earbud na lang, halos nakahinang na sa tenga nila. At hindi na kasi doon na nagsasalita Doon na sila nag-uusap Kung nagsasalita man, puro mura yung video streaming ng Mobile Legends na sinusundan ko. Iba na yung kanilang mga ginagamit na salita. Paano natin pagalingin yan? Kailangan kagaya ni Jesus, i-anticipate natin. Ano pang pangangailangan yan? Hindi yung atin. Hindi yung madali para sa atin. May mga teachers kasi na gusto, si Xerox, tapos kunin doon. Hindi na kaya ng mga bata yan Bingi at saka utal na nga yan Dapat pagalingin sila ang paggaling niyan, nasa cellphone din nila. Gamitin mo na classroom yung kanilang cellphone. Yung ginagawa ngayon ng DepEd-ALS, Alternative Learning System. Ginagawang classroom ang cellphone. Binigyan kami ng grant ng DepEd, gagawing digital ang mga modules. Mayroong animation yan. Yung basic unit of the cell, pag-click ng bata, gagalaw na ganyan ang mga parts of the cell. Namamalikmata yung mga bata. Na-engage. Nakaka-focus. Dapat anticipate ang need ng mga tao. Kung sapat talaga ang ating damay at malasakit para sa kanila, kagaya ng pinakita ni Jesus dito sa pinagaling niya na utal at bingi. Panalangin natin na magtatagumpay tayo kasi wala nang pamamaraan. Ang daming tumitigil ng pag-aaral dahil mas maganda yung Call of Duty at saka ang pinagraluan nila ngayon, Genshin Impact na ata yung nakikita akong nilalaro ng mga kabataan. Dapat doon ka pumasok. Daigdig nila yun Huwag mo silang pilitin na manatili doon sa daigdig na malapit ng magwakas. Yung daigdig ng mga matatanda, nagbabago ang panahon, evolution ang katangian ng sansinukop. Huwag mong pilitin na mabuhay doon sa nakaraan na. Sinasabihan tayo, ang hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan, sabi ng mga matatanda noon. Ang sabihin ko naman, ang lingon ng lingon, nagkakabeke. Nabubuhay ka na doon sa nakaraan na hindi mo na nahihinuha kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga bata na sa bagong panahon na lumaki. Magdasal tayo ngayon sa Panginoon na sana bigyan din tayo ng kanyang damay at malasakit na pinakita niya nung hiniwalay niya yung lalaking bingi at utal sa maraming tao. Dahil pag gumaling yon, very sensitive pa ang ears noon, hindi pa sanay sa maingay, mahihirapan siya. So tignan din natin yung mga kabataan. Bingi, utal, puro ganyan na lang, ang bilis-bilis niyan, magganyan. Pero hindi na nakakapag-communicate sa ibang mga tao. Hilingin natin na mapagaling natin. Pagdasal natin lahat ng nasa DepEd. Tamaan na yung pangbabash sa mga DepEd. They need more models than critics. Magbigay ka ng halimbawa. Ito, mas maganda kaysa pinipilit ng DepEd na pamamaraan ngayon. O di mas maganda kaysa puro ka rant sa Facebook na ganito, ganyan. Magpakita ka. Ito ang aking mungkahi para gumaling ang pagkabingi at pagkautal ng mga kabataan ngayon. Na dahil walang gumagabay sa kanila, emotional distress. Ang karamihan ng kabataan ngayon,
connected but alone. Dami-daming account niyan sa Facebook, sa Twitter, sa WhatsApp, sa MySpace, wala na pala yung MySpace, luma na yun. Instagram. Pero walang kaibigan na matalik. Dami-daming nagla-likes dahil niloloko lang naman niya yung ini-edit niya na maganda yung kanyang mukha. Mayroon pa ngayon, napapaganda ka nagmi-make up ka o kaya nagiging cartoon character ka na maganda tignan. Hindi na totoo yan. Hindi na ikaw yan. So yun ang nilalike. Hindi ikaw talaga. Connected but alone ang mga kabataan ngayon. Utal at saka bingi. Kailangan pagalingin. Kailangan nila si Kristo para ipatong ang kanilang mga kamay. At kaninong kamay ang ginagamit ni Kristo? Mga kamay natin ngayon. Sa pamamagitan ng ating kamay, maliligtas ang mundo. Kasi ang kamay na yan, binditado, nabiyayaan ng banal na Espiritu. So wag na tayong mag-isipan ng ibang mga daigdig. Ito ang daigdig na binigay sa atin ng Panginoon. Paano tayo maliligtas? Si Jesus, sinuot ang kanyang mga daliri sa tainga nito, lumura at hinipo ang dila nito. Lahat mga material. Maraming mga Kristiyano, nalalason pa yung pag-iisip nila doon sa turo ni Plato. Si Platon, kung sa English pa si Plato, nagturo may dalawang antas ang katotohanan. Yung world of ideas, saka yung world of the senses. Matter, spirit yun. Mahalaga ang spirit. Kaya marami ngayong mga katandaan nagsasabing, iligtas mo ang iyong kaluluwa. Bahala na yung katawan mo. Mabubulok kasi yan Bukal kasi ng mga tukso yan Pero sa matter tayo, maliligtas. The divine word took on matter. He became flesh. Yung potassium na galing sa mga sumabog na mga galaxies at saka stars noon, yan yung nasa katawan natin. Nasa katawan din ni Jesus yan. So even the material world will be safe. Tandaan natin yan. Huwag nating laitin ang matter, yung flesh. Kahit nga bukal ng kasamaan. Kasi si Jesus naging tao. He took on flesh, took on matter, and it will be the whole universe that will be saved. Sapagkat ang banal na diwa naging tao na. At nung naging tao na siya, pinakita sa Ebanghelyo ngayon na siya yung sinabi ng mga propeta. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay, lulundag, aawit, sa galak, ang mga pipi. Fulfillment, kaganapan ng prophecy ng Old Testament si Jesus. Kaya siya nakakapagpagaling. At sinabi sa Ebanghelyo, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Inuugnayan. And God saw everything that He has made and it was good. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at nakita niyang ito ay mabuti. Anong buti ng lahat ng ginawa ni Jesus? Mensahe din sa atin yan. Kaya, si Jesus, ang ating tagapagligtas, siya rin makapagbigay sa atin ng pamamaraan ng pagalingin natin ang pagkautal, pagkabingi na maraming tao ngayon, lalo na ang mga kabataan. Sinasabi rin sa Ebanghelyo na si Jesus, sa ikalawang pagbasa pala,
Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Yung mga poor in spirit, yung mga dukha sa espiritu, yan ang kumikilala kay Jesus. Yan ang kumikilala na kailangan natin ang Diyos. Panalangin natin na magiging dukha tayo sa espiritu. Poor in spirit. Para magkaroon tayo ng damay at malasakit ni Jesus. Yung Kanyang awa sa mga taong nahihirapan. At tayo rin, kilalanin natin. Mga dukha tayo. We need God. So sa misang ito, purihin natin si Jesus. Ang banal na diwa na naging tao. Kaganapan ng mga hinula ng mga propeta sa lumang tipan. Pinalangin natin, purihin natin si Jesus at pasalamatan at ang Diyos na sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo, naliligtas niya tayo gaya ng mga sakramento. Tignan ninyo yan, pamamaraan para makatagpo natin ang Diyos. Ang mga sakramento, may tubig, may alak, may ostia, may tinapay. At ang pangatlo, hilingin natin sa Panginoon na makibahagi tayo sa damay at malasakit ni Jesus. Lalo na sa mga dukha, sa mga maralita, sa inaapi. At ngayon, dahil misa para sa ALS ito, hilingin natin na ma-anticipate natin. Na maibato natin ang ating sarili sa mga taon pang darating at mahihinuhan natin kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga digital natives, yung mga kabataan ngayon na nabingi na at nautal na dahil sa teknolohiya. Panalangin natin sa Panginoon na sa pamagitan ng ating mga kamay, mapagaling din natin ang mga bingi at utal sa daigdig natin ngayon. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag sa isang mundo na naging bingi at utal ang ating pananampalataya kay Jesus, ang Mesiyas, tagapagligtas ng mundo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, dumulog tayo at humingi ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng maawaing Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso at isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa mga taong, para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga bingi at utal sa mundo ngayon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawa ang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawang makapagpapamulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap, gayon din ang panaghoy ng inang kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal
upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa hatid ng salot na COVID-19 ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo, lalong-lalo na ang mga nabingi at nautal. Madama naman nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, aming Panginoon, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Nakaginawaan at di naghihintay kundi ang aking mabati na ang loob mo siya sinusundan. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. Naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayon ipinagdiriwa sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. At sa iyo nagmumula ang lahat ng kamanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Pinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago
at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito upang lagi ninyo akong maala-ala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ma, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa iyong mahal na harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birhang Maria na ina ng Diyos, kagalingan ng mga may sakit. Kasama ni San Jose na kanyang esposo. Kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa Langit na mapasa atin ang kanyang kaharian, ang kaharian ng kaganapan, ng katarungan at kapayapaan ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus, ang banal na diwa na naging tao. Nihilingin namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Kung sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo bilang magkakapatid ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at pagalingin lahat ng ating mga sakit. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tagapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi kong matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Puso ko'y binihag mo, sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay, ako'y iyo habang buhay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin ay sarili niya ang alay. Hinihiling namin ito sa kanyang pangalan na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilong na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng makuhunan ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilikap sa mga sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa nadamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Prenadimets, Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagbabasbas ng Panginoon. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang misa, umayaw kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedicta tu